Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. At indeed, maganda ang araw ng mga Duterte supporter sa araw po na ito sapagkat ngayon, February 18, 2026, formal na pong inanunsyo nito pong si Sara Duterte ang kanyang kandidatura para po sa presidential election sa 2028. Aba, ang aga-agang nag-anunsyo, no? Pero ano po ba ang tunay na dahilan? Bakit po sa araw na ito, itiniming ni Sara Duterte ang kanyang anunsyo ng pagtakbo sa pagka-presidente? Hindi po iyan biglaan lamang. Yan po ay isang calculated move mga tol. Bakit? Kung matatandaan po ninyo, noong February 2 at February 9, sinampahan po ng tatlong impeachment complaint ito pong si Vice President Sara Duterte ng mga grupong inendorso ng Makabayan Bloc, ng Mamamayang Liberal at Akbayan. No? At tingin ko, isa po ito sa kadahilanan para po sabihin ngayon na ang impeachment ay gawa-gawa lamang para po pigilan siya sa pagtakbo sa darating po na halalan. Pero baka nagulat kayo sa thumbnail natin ha. Sinadya ko po talagang ilagay dyan si Inday Tasya. Si Inday Tasya po yung nakikita ninyo dyan sa thumbnail po natin. Hindi si Sara Duterte. Para lamang maiba kahit paano, puro mukha na lamang nitong si Sara Duterte yung nakikita sa mga thumbnail eh. Nakakasawa na eh. O ngayon, balik po tayo doon po sa estratehiya nitong si Sara Duterte at ng kampo niya. Ngayong araw po kasi na ito mga tol, inaasahan na yung mga impeachment complaint laban po kay Sara Duterte ay formal na pong ikakalendar po ito sa business ng House of Representatives, ano? Yung tinatawag pong order of business. Meaning, once na maikalendar na po ito sa order of business, ito po ay ire-refer na automatically sa Committee on Justice. At yan po, didinggin ngayon ang impeachment complaint ni Sara Duterte for determination of sufficiency in form and in substance. At tingin ko, iyon talaga yung nakikita ngayon dito ni Sara Duterte. Kasi kung hindi niya po ginawa ito pong anunsyo na ito, puputok eh yung impeachment complaint na magsisimula sa araw po na ito. Kaya inunahan niya. Ang magiging katwiran, ika nga, pinupolitika na lamang siya. Pero hindi po tayo magpapaloko kay Sara Duterte. Tama na po yung mga tangang Duterte supporter ang maloloko nitong si Sara Duterte. No? Kasi tatanga-tanga sila eh. Pero tayong mga top 1 mag-isip, hindi po tayo magpapalin lang dito. Maganda nga, inanunsyo niya na yan. Para kahit paano, alam na ng tao kung ano talaga yung patutunguhan. Pero, alam niyo, malamang sa malamang, pagka umusad po itong impeachment trial laban kay Sara Duterte, o yung complaint, makakakuha po ito ng sapat na boto diyan po sa House of Representatives. Pero, mukhang yon yung ina-anticipate ni Sara eh. No? Kaya siya nag-anunsyo ngayon. Gusto niyang ipamukha sa harapan po ng publiko na kayong mga kongresista, ito ako ngayon, tatakbo ako sa pagka-presidente. Pag ako'y inimpeach ninyo, babalikan ko kayo. Oo, di ba? May mga ganong anggulo eh. No? Kasi alam naman ng tao na mapaghigante itong si Sara Duterte. No? Kaya ipinaparamdam niya kagad ngayon sa mga kongresista na siguradong tatakbo ako sa 2028. Malakas ako at mananalo ako. At pagka kayo'y bumoto laban sa akin, babalikan ko kayo. Anyway, pakinggan natin. Ha? Pasensya na kayo, pakinggan po ninyo. Yung nagbabasa na nga lang pero parang hirap na hirap pa. Ito po, yung anunsyo. Bahagi po ng press briefing kanina nitong si Sara Duterte ang anunsyo niya sa publiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa totoo lang, binilisan ko lang kaya parang ang bilis niya magsalita dyan. Pero binilisan na lang natin. Adlaw, Panginoon Sarang.
Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19, verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 37 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Dahil na sa kanyang sinampaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ka tinaya na naging bahagi ng 2025 national budget na pagpalit ng katiwalian. Pinili ko umalis sa kabinete dahil alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Katawan, kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Katawan, kung hanggang ngayon ay marami na rin Pilipino ang nalilunod sa lahat ng dahil sa nalawakang korupsyon. Ang kapal ng mukha, ano mga tol? Naglustay ng confidential funds, di umano 125 million pesos in just 11 days. 612.5 million pesos for 2023. Tapos may gana niya pang sabihin na kaya daw po siya umalis bilang gabinete ay dahil daw hindi niya na masikmura ang korupsyon. Eh ikaw nga mismo yung korap ayon sa mga alegasyon sa'yo. At ito nga yung basihan ng impeachment complaint laban sa'yo, ipapaalala lang namin. Ano mga tol, ipaalala lang natin sa publiko. Ito po Ang ikalima ng Pebrero, Yan. ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na Sara. Listen, Pen. Ano-ano nga ba ang grounds na nakalagay sa verified complaint for impeachment? Nang manumpa siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Nadidinig nyo ba mga tol? Ha? Yung mga basihan kung bakit siya ini-impeach. Hindi dahil kakandidato ka sa pagka-presidente, ang lakas talaga manlinlang ng mga tao na to, no? Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Nadidinig nyo mga tol, ulitin ko lang ha. Paki-comment nyo nga kung nadidinig ninyo yung mga basihan kung bakit ito inimpeach. Hindi dahil sa politika. Ang linaw-linaw tanga lang talaga tong mga Duterte supporter kaya napapaniwala nitong mga katulad ni Sara Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Salamat. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke.
Naku ng teteng, may pa-watch out ka pa sa bunganga ko. Kayo nga yung mga bastos kung magsalita kayo sa Pangulo ng Pilipinas. Tapos pag sinabihang mga tanga kayo, pagsasabihan nyo ako. Huwag kayong magsalita dito ng hindi maganda. Hindi kayo makakarinig ng katangahan sa akin. Ang katangan nyo kasi talaga, yun ang katotohanan. Mga Duterte supporter, napakatanga ninyo. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Ay, tatanga-tanga ito. Oy, tanga. No? Sabi nitong isa, sagutin mo muna bakit wala pang nakakulong sa flood control ni BBM, mas tanga ka pa. Ay, tanga ka talaga. Kailangan ko pa bang sagutin, mga tol? No? Huwag kayong manonood sa tanga unang-una sa lahat. Pero hindi na natin sasagutin kasi tanga nga sila eh. O, ayoko nang sagutin. Kung tanungin ko na lang kayo, mga tol, may nakulong na ba? May nakulong na ba sa mga sangkot sa flood control project anomalies? Pakisagot ninyo kasi ako di ko na mabilang sa 10 kong daliri ang mga nakakulong. Tanga talaga pagka Duterte supporter. Nakapaloob naman sa Article 2 ng verified impeachment complaint na nagkasala ng betrayal of public trust si VP Sara dahil sa maling paggamit at paglustay ng public funds. Sa 2 taon ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang Pangulo, nagkaroon siya ng direktang kontrol sa confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 pesos na ginastos sa hindi maipaliwanag na paraan. Ayon naman sa liquidation report ng OVP, ang 2022 confidential funds Didilim nyo? ng 125 million pesos Ano? ay na-liquidate at na-disburse mula December 21, 2022 hanggang December 31, 2022 o sa loob lamang ng 11 araw Grabe, sa loob lamang ng 11 araw. kung saan 4 pa rito ay non-working holiday. 16 million pesos mula rito ay ginamit para sa maintenance at rental ng safe houses na ang ilan ay nagkakahalaga pa ng 200,000 pesos kada araw. Lumalabas na 11,363,636 pesos and 36 centavos ang ginastos ng OVP kada araw mula December 21 hanggang December 31 mula sa confidential funds. Gumamit din ng gawa-gawang pangalan tulad ni na Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin at iba pa ang OVP sa kanilang acknowledgement receipts ng confidential funds. Sa pagberipika ng Philippine Statistics Authority o PSA, sa 1,992 pangalang ginamit ng OVP bilang mga nakatanggap ng confidential funds, 1,322 dito ang walang birth records at imbentong pangalan lamang. Sa Article 3 ng Verified Complaint for Impeachment, isinasaad na hindi angkop manungkulan sa gobyerno si VP Sara dahil sa bribery at graft and corruption. Narinig ninyo? Sa pagdinig Di ba? O, yan lang yung mga basihan eh. Ilan sa mga basihan. Yung kanyang pagbabanta na ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos, doon pa lang kukonvict na to kung talagang konsensya at ebidensya ang pag-uusapan sa mga senador eh. No? Tapos yung ikalawa, yung confidential funds. Ikatlo, yung bribery o panunuhol. Pero syempre, ang mga tangang Duterte supporter, paniwala dito at bibisitin lang ko lang kayo, mga tol, pasensya na kayo ha. Gusto ko kayo mabuisit. Pakinggan ninyo. Ito pong pambobola nitong si Sara Duterte dito. Sa lantaran at ang abuso ng ating mga institusyon Grabe. para sa pansariling interes. Grabe, locus talking. No? Sino ba nang abuso sa panahon ng panunungkulan? Grabe to. 2016 to 2022. Sino nang abuso? Kaya nga nakakulong tatay mo ngayon eh. Tapos yung mga tangang Duterte supporter, akalain mo, ginawa ng karton yung tatay nila, pinaupo doon sa labas sahig, tapos umuulan ng yelo. My goodness, akala ko talaga meme nung una. Ito, pakita ko sa inyo mga tol. Hindi ko talaga akalain, hindi normal po ito, mga tol.
talagang hindi po normal sa isang tao yung ganito. Pero mo, nung una akala ko AI. Akala ko gawa-gawa lang na meme. Pala live stream ito. Nakita ko sa live stream tapos in-screenshot ko na lamang. Tatay nila karton, tinakpan pa. Tinakpan pa ng kapote. Umuulan ng yelo, halos bumabagyo. Kaya ang nangyari tuloy, may pumuntang pulis. No, sinisita na sila. My goodness. O, tuloy tayo rito sa pakikinig. ng mga politiko. Patayan, kung matulog ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling tapos ang kita ng bawat Tama yung sabi ng isang manonood eh. Lahat ng sinasabi ni Sara Duterte dito kabaligtaran eh. Kabaligtaran talaga. Lahat kasi tumutukoy sa kanila. pamilya. Patayan, tama lang tayo ng tunay na seguridad sa pagkain. Patayan, kung may nagkakasakit at dinadali ang bigla ng buhay dahil sa katulahan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako naman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, Sino nagsabi sa iyo na sinira nila ang pangalan mo? Ikaw ang sumisira sa pangalan mo. Biruin mo, pinagkatiwalaan ka ng confidential funds in just 11 days, ubos. 612.5 na confidential funds ayon sa affidavit nitong si Ramil Madriaga. Balikan natin mga tol ha. Basahin po natin yung isa sa magiging ebidensya ngayon laban po dito kay Sara Duterte sa impeachment complaint sa kanya. Ito po yung affidavit nitong si Ramil Madriaga kung saan siya po ayon sa kanya ang tumayong bagman nitong si Sara Duterte at makikita po dito na sinasabi niya nga po na siya po'y inutusan ni Sara Duterte at ang kautusan na yan ay ayon po doon po sa pera o confidential funds. No? To, ulitin natin ha. Ito po yun eh. Affidavit ni Ramil Madriaga noong November 29, 2025 na magiging bahagi po ngayon ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte bilang ebidensya. Sa page 3 po nito nakalagay po ang mga sumusunod. Around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig City at around 1:30 in the afternoon. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and two DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. Colonel La Chica handed to me portions of that money amounting to around 33 million pesos to 35 million pesos per duffel bag to be delivered to various people. One duffel bag of money was for a mayor in Laguna. I personally delivered it to a man in Cabuyao, Laguna, near the industrial park area. Another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by SSC Law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw OBP spokesperson Reynold Munsayak, former classmate of BP Sara. He signaled me to go upstairs and leave the money at the office. I followed his instructions and then I left. He did not speak to me. Another duffel bag of money was left in the car, which I drove the ombudsman parking compound. When I arrived, the guard signaled for me in park reserved spot, and I placed the keys on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle away. Bahagi lamang po ito sa ilang pang mga affidavit or statement nitong si Ramil Madriaga na nagsasabi kung paano nilustay di umano ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mga kasabwat na tao ang confidential funds na ipinagkatiwala po sa kanya. Sige, tuloy po tayo sa pakikinig po dito. Anyway, wag na natin palang pakinggan tapusin na natin. Total ang sustansya lang naman, kung meron mang sustansya, ay yung anunsyo niya
ng presidency for 2028. Pakinggan natin ano ba ang mangyayari today, no? Dito sa interview kay Congressman Chua, magbibigay siya sa atin ng mga idea sa mga posibilidad na mangyayari sa House of Representatives kaugnay ng kinakaharap na impeachment complaint nitong si Sara Duterte. Malalaman po na isa sa mga miyembro ng House of Representatives, Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability, sila yung unang nag-iimbestiga dun sa mga maanomalyang paggamit nga. Very active, no? Yes. Ano yun, no? Yes, at ang ating Manila 3rd District Representative, Congressman Joel Chua, joining us on Zoom. Joel, good morning. Peter Atrica sa programa Balita Patan. How are you doing po? Good morning at magandang umaga rin po sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Very good to see you, Rep. Joel, and good morning as well. Kung Joel, ito pong morning na ito, itong umagang ito, ay magkakaroon ng press conference daw, reportedly, si VP Sara, ano po, at yan ay inaabangan din natin. So, pinagtatagni-tagni ko yung dalawa, maaari bang may mangyari sa Kongreso ngayon relative to the complaint against, impeachment complaint against VP Sara? As we speak, meron po bang nangyayari o mangyayari to fast-track the complaint? Sa ngayon, wala pa naman po akong balita kung ano ang lalo-lalo na pag binabanggit po ninyo yung fast track, because when you talk about fast track, ibig sabihin, ito po yung second mode ng pagpapala ng impeachment, which is yung pagsasubmit po ng 1/3 vote sa plenaryo at isusumite po sa Senado para sa articles of impeachment. Pero sa ngayon, ang nasaan pa lang po natin maisama ito sa order of business at nang ganun may-refer ito sa Committee on Justice para ito ay magmakandak na po yung hearing. Kung ano po yung ginawa namin doon sa ating Pangulo, inaasahan po ganun din ang mangyayari dito. Okay. So pag sinabi po na i-refer sa Committee on Justice, ibig sabihin nun, hindi na pwedeng dalhin sa tinatawag na fast-track mode yung complaint. Tama po ba? Tama po kayo. Ito po yung first mode, yung referral sa Committee on Justice. So, dito po, titingnan po natin, dito po yung determination of form and substance. Opo. Kung Joel, yung pong experience last year, no? And it wasn't a very good experience. Parang ngayon po ba, we can say with certainty na hindi na mangyayari yun. Dahil mukhang medyo nagtatagal na naman po yung complaints na hindi pa na-refer or hindi pa talaga nagagawan ng definite decision on what to do next. Well, yung naging desisyon po ng Korte Suprema, hindi po dito tinakel yung substance. So, ang tinakel naman dito ay technicality when it comes to 1-year ban rule. So, yung po yung naging usapin dyan, mostly. Kaya malinaw mga tol, hindi nasagot yung issue. Ano? At yun yung inaantay ng taong bayan. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, good for her, good for you, mga tatanga-tangang Duterte supporter. Pero magkakaalaman yan. Ano? Kasi kapag ka ito po ay dumauko na kadyan po sa commission o sa Committee on Justice, syempre i-determine kung sufficient informed at 100% sufficient informed yan at saka sufficient in substance. Ako'y naniniwala na mahigit sa 90% kakatigan po ng mga miyembro ng Committee on Justice na sufficient in substance ito pong mga reklamo kay Sara Duterte. At yan, papasagutin na si Sara Duterte bilang part ng due process. At ngayon, hindi niya na maiiwasan mga tol yung mga pag-iwas na ginawa niya tungkol sa mga alegasyon partikular kung paano niya ginasta ang confidential funds. Higit sa lahat, yung sinasabing ill-gotten wealth nitong si Sara Duterte. Kasi ayon kay dating Senador Antonio Trillanes, bilyones pala ang kayamanan ng mga ito. In fact, doon sa ipinipresentang ebidensya ni Trillanes sa account po nila sa BPI, naglabas-pasok po sa mga accounts ng mga Duterte ang hindi po bababa sa 2 billion pesos at ito daw po ay mula sa mga drug lords, no?
Eh yun naman ay akusasyon lamang. Malalaman natin yan kung may katotohanan kapag formal na pong nagkaroon ng paglilitis dito po kay Sara Duterte sa Senado. Pero kahit hindi pa yan umaabot sa Senado, magkakaroon na po tayo ng sulyap kung ano-ano ba yung mga ebidensya sa Committee on Justice at maaaring magsimula po iyan ngayon at sa mga susunod na araw. Yung mga naging desisyon po nila. Kaya ito po ay sa akin pong paniniwala ay sa ngayon kung ang totoo tatakin po namin ay yung first mode, malamang hindi na po ito mangyari. Yung technicality po, no, na binigyang linaw ng Supreme Court, eh parang tinatanong pa ulit kung tama ba ang pagkakaintindi natin, ano? Kung naging mas earlier po ba yung pagtatapos ng one-year bar or later pa than February 6? Is it becoming an issue ngayon, Kung Joel, or hindi naman siya issue, tuloy lang tayo business as usual? Sa akin naman wala, hindi naman po siya issue. Pero just to clarify, dalawa po kasi ang naging decision ng Korte Suprema. Yung una po kasi decision nila, sinabi nila doon na not earlier than February 6 po pwede mag-file. Pero doon sa pangalawang decision nila, binago nila yung definition ng session days. Kaya umiksi, naging January 15. Since yung filing po at nilabas nila yung kanilang decision noong January 28 lamang, so nagsimula po yung bilang neto noong February 2. Kaya ngayon, lumalabas yung 10 session days, maglalabas sa February 23, kung hindi po ako nagkakamali. Opo, the So, reason why, yung 10 session days. Opo. The reason why I'm asking, Kong Joel, kasi di po ba, may 3 impeachment complaint ngayon na nakahain. Yung unang dalawa ay nag-submit doon sa earlier schedule na compute natin. Yung pangalawa, they made sure na after February, after po ba February 6, no? Basta sinakto nila na Anyway mga tol, alam naman na natin yung mga impormasyon na yan, ano? Pero ang pinakapunto dito ngayon, mai-impeach ba si Sara Duterte sa House of Representatives? I believe so. Kaya nga po itong si Sara Duterte, nag-ingay ngayong araw po na ito in preparation for that situation. Kasi hindi na talaga maiiwasan ang muli niyang pagkaka-impeach sa House of Representatives. It is just a matter of days na lamang. Ngayon, para magkaroon siya ng reason dyan, ito lang talaga ang dahilan. Politika kunyari. Hindi, pinopolitika lang kami niyan kasi ito nga tatakbo ko sa pagkapangulo. Kaya gagawin talaga nila lahat para mapigilan ang pagtakbo ko sa pagkapangulo. O, di ba? Yun yung ngayon i-inject niya sa mga tatanga-tanga niyang Duterte supporters. Kasi ang napapaniwala na lamang nitong si Sara Duterte, mga tatanga-tanga niyang Duterte supporters no? Ang majority ng mga Pilipino mulat na kung ano ang uri merong pagkatao ito pong mga Duterte, particular itong si Sara Duterte. Kung ikaw matino kang Pilipino, hindi mo iboboto ang isang taong nagbabanta sa buhay ng iba. Hindi mo iboboto ang isang taong nanapak ng sheriff sa harapan ng publiko nang wala pong halong pagsisisi. Hindi mo iboboto ang isang tao na parang baliw, pero sabi nga ni Ramon Tulfo, baliw talaga, sa harapan ng mga reporter, press conference, sasabihin, gusto niyang gilitan, pugutan ng ulo si Pangulong Bongbong Marcos. And worse, hindi mo iboboto ang isang tao na during live streaming nag-meltdown at pagbabantaan ng Pangulo ng Pilipinas na ipapapatay ito kasama ang asawa at dating speaker na si Martin Romualdez. Simple lang naman mga tol Kung kayang gawin ni Sara Duterte ang mga bagay na yan sa isang Pangulo, sa asawa nito, at sa noon ay nakaupong Speaker of the House, how much more sa pangkaraniwang Pilipino? Sabi nga ng mga observer dito, pag ito naging Pangulo, mas matindi ito sa tatay niya. Kung si Rodrigo Duterte ngayon ay kumakaharap sa kasong crimes against humanity at namatay ang di umano'y more or less 30,000 na mga Pilipino, baka mag-double pa kapag si Sara Duterte ang naging Pangulo. Ako, hindi ako natatakot dito. After all, lahat po tayo mamamatay. Kung maging presidente ito at ipapatay niya ako, so be it. Ako naman, naka-insure ako.
no? Kung may papatay po sa akin ngayon, malaki po ang matatanggap ng aking pamilya. Hindi po 3 milyon lamang, no? Kaya ako di ako natatakot mamatay. Pero sana wag muna ngayon, gusto ko pang makita na magtapos ng pag-aaral ang aking mga anak. Pero kung dumating ang panahon at magtagumpay ang mga tatanga-tangang Duterte supporter at manalo si Sara Duterte at yung lagi nilang sinasabi sa akin, magtago na ako, mamamatay ka kapag ka-presidente na si Sara Duterte, so be it. Ganun lang naman ang buhay. Magkita-kita na lamang po tayo kung sakasakali. Kung hindi ako mapunta sa langit, sa impyerno. No? Kasi kayo, hanggang dadalang kayo. Ako, naging pulis ako at bahagi ako ng Oplan Tukhang. Alam nyo na siguro kung ano ang sinasabi ko. Hanggang dito na lamang mga tol. Maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.